naniniwala sila na lahat ng bagay dito sa mundo, maliit man o malaki, may buhay man o wala, there are gods and goddesses na nagmamay-ari sa mga bagay na yun. Kaya wag lang po natin masyadong lakasan. And yung mga gamit natin na nandyan sa loob, nasa 15th, 16th, and 17th centuries po. They call it House of Gongs. Dahil sa buong Pilipinas, tayo yung pinakamaraming koleksyon ng mga gongs. Kasi ang gongs natin is 17th century pa. Dito matulad yung sa family, Adaramos Sitanet.
Coming. Nice. Kadang kita dito tulog behind those Tivoli attires na nandun sa SLT Homestay. Ang may-ari, most of that Tivoli attire ang may-ari nun ay mga estudyante. Now kung alin ang ma-pick up dun, yung rent niya ibibigay directly doon sa estudyante na may-ari. Now nakapag-tour ka na, nakatulong ka pa sa estudyante dito. Kung we would experience adventure, since mag-ride tayo ng native na kano, pansin nyo yung isa itinali kasi one of the important S sa tour guiding is yung safety of the guest, which includes safety of the environment and safety of the community. But don't you worry, wala pa po tayong client na nahuhulog dyan. O nahulog sa maling tao marami. So, ang malawak na body of water na ito, ang tawag lang namin dito ay L, letter E and letter L, meaning water. Yung Cebu na yan, ang spelling talaga niyan sa tribu namin is letter S, apostrophe, letter P, and letter U. Cebu. So, yung Cebu, pronunciation niya ng mga Ilonggo na nag-migrate from Iloilo, Negros, and Bohol. Then, yung tribu namin, na-adapt yung na yun until now na Lake Cebu ang tawag. Pero El Cebu was the original name before yung popular na Lake Cebu. Ano bang ibig sabihin ng El Cebu? Kasi diba yung El kanina is water. Yung Cebu, ibig sabihin nun ay yung nag-gush up mula sa ilalim ng lupa. Kasi the story is pertaining to the natural source of this lake, which is nandun sa likod ng Crocodile Island or Isla Tabogo. Mayroon siyang natural source, hindi po ito stagnant water. That's why, yung tubig na lumalabas from here, yun yung 7 waterfalls. Itong lake na ito ay malawak na 380 hectares na is composed of 12 islands. Ang deepest portion po nito is 60 meters, ang deepest portion na. That's around 198.6 feet. Kaya lagi nating joke is, pag nagpipicture tayo doon, ingatan natin yung mga gadget natin. Pag nahulog yan, mahirapan pa tayong i-recover. Pag nahulog ka sa maling tao, may chance ka pang maka-recover. Yung lotus flower po, sa lingwahe namin, ang tawag namin dito ay sawa. Pero baka mag-wonder kayo bakit tayo nagputol, no? Kapag pinutol mo siya, mas marami pang tutubo. Pag kinat mo dito, tutubo sa gilid niya. That's advisable na i-harvest. So, kaya yun yung reason bakit ina-allow natin. Pagpatak po ng alas 4 ng umaga, umpisang gagalaw ang mga petals niyang ganyan. Pagpatak ng alas 5:30, ganyan na yan sa ugbo. Pagpatak ng alas 9 ng umaga, umpisang gagalaw ang mga petals niya para magsarang ganyan. Then, pagpatak ng alas 11, wala kang makikita makabuo. Itong isang bulaklak niyan, it takes 4 months bago siya mabuo. It will take another 4 months bago po siya malanta dyan. Pag binunot mo, it will only take 4 hours. Malalanta na po ito kahit talaga yung pasok. Lotus flower exudes beauty and grace. And symbolic po ito sa Roman Catholic religion. Kasi sabi nila, ang bulaklak nito, ang mga petals niya, it symbolizes the purity of the faith of the believer. So, lotus flower rises from a muddy water, it turns into beautiful attraction. Maraming mga taong ganyan sa atin. Mapangit ang pinanggalingan, pero naging maganda ang buhay. Nakita ko sa IG ko yan, ganyan. So, silang Lulay pala. So, siya ang ating traditional weaver sa pagkakit ng Tinala. Gawa sa kalikha ng bayan siya, sa tansya si former President Fidel Ramos. Tapos, si Lola, 1 month pa sa Amerika, kapakita ni Lulu. Ang Tinalag, ito yung tinatawag natin ng Tinalag. Una, ang design ng Tinalag ay galing sa panaginip ng ating mga. Ang 1 row natin, or 6 meters, tumabot tayo at least 3 to 4 months bago matapos ang 6 meters na ito. Ang main materials natin, so gawa siya sa abaka. Para may kulay track natin, kailangan mo natin siya lulutuin niya at least 3 to 5 days. So ang mga kulay natin, galing siya sa mga punong kahoy tulad dito. So ito yung kanalong tree ay para sa itim na kulor. Tapos ang head naman natin, so ito yung tinatawag natin na loko. Pero si Lulay, so 2015, effectively, siya naman ay nagpapatuloy pa rin kami sa pagkakit ko. Purpose naman, para ma-preserve namin yung kultura. Production, preservation. Kami ay isang tabal, hindi lang kami yung ipakilala niya, kundi pati yung lugar natin. No? Kasi ang lalak na ito halos international na. Nato sa ating ipakisyon, may pasasama na. At isa silang sa mula nung lahat natin mas na nag-continue sa review para matulungan yung mga kabataan.